our viewers and listeners, magandang araw po sa ating lahat. Andito na naman ang inyong lingkod, Ate Jackie, maghahatid ng panibagong kwento ng buhay, kung saan kakapulutan natin ng aral at naway maging inspirasyon sa buhay. Ang kwento natin sa episode na ito ay tungkol sa dalawang magkaibigan, mula pagkabata hanggang paglaki. Tunghayan natin ang kwento nila kung ano ang kapalarang tinatahak ng bawat isa. Dito sa Kwento ng Buhay Ko, Inspirasyon Mo with Ate Jackie. Dear Ate Jackie, magandang gabi sa'yo, since gabi naman na dito. At sa mga viewers mo, Ate Jackie, na walang sawang nakaantabay sa bawat video na ina-upload mo, Ate Jackie. Ako si Ace, 29 years old. Taga Sorsogon ako, Ate Jackie. Lumaki ako na puno ng pagmamahal at respeto mula sa mga magulang ko, Ate Jackie, at sa mga taong nakapaligid sa akin. Masaya ang childhood ko, Ate Jackie, kasama ng matalik kong kaibigan. Itago ko na lang sa pangalang Gistoni, Ate Jackie. Sabay kaming lumaki ni Gistoni. Nagkakasundo kami sa lahat ng bagay, Ate Jackie. Since mga bata pa kami, Ate Jackie, ay magkaibigan na kami. At nangako na aalagaan namin ang isa't isa. At hindi kami magliligawan, Ate Jackie. To make the story short, Ate Jackie, nag-high school kami ng sabay. Siyempre, pag high school ka na, di maiiwasan na magka-crush ka, Ate Jackie. At magkakagusto ka sa mga kaedad mo. At yun nga, Ate Jackie, ang best friend ko ay may itsura. Kaya nga marami ang nalilink sa kanya. Yung iba pa nga ay nagpapatulong sa akin para lang mapansin ng best friend ko. Kaya natatawa na lang ako, Ate Jackie, lalong-lalo na kapag napag-uusapan na ng dalawa. Hanggang naging third year na kami, Ate Jackie, at may transfer sa school namin. Masasabi kong maganda siya, Ate Jackie. At nasisense ko rin na type siya ng best friend ko. Yun nga, Ate Jackie, araw-araw na nag-uusap kami ng best friend ko, ay lagi talagang nasasambit niya ang pangalan ng babae. Sinasabayan niya ito pag umuwi, Ate Jackie, o kaya niyayayan niya pag snacks time. Kahit sa weekend, Ate Jackie, kumbaga nawawala na yung time na dapat magkasama kaming dalawa, Ate Jackie. Kahit anong yaya ko sa kanya na pumunta doon sa mga paborito naming lugar, Ate Jackie, ay ayaw niya talagang sumama sa akin. Hanggang isang araw, Ate Jackie, niyaya ako ni Michelle na pumunta sa birthday party niya, Ate Jackie. So, umuo naman ako. Kasi alam ko talaga na invited din ang best friend ko. Kasi sila yung laging magkasama lately. So yun nga, Ate Jackie, to make the story short, dumating na yung araw na pinakahihintay namin. And yeah, as expected, everybody was there, Ate Jackie. And I was feeling at ease dahil nandoon ang best friend ko. So nung nakita ko siya, Ate Jackie, lumapit ako sa kanya. Dahil kami naman talaga yung close, Ate Jackie. Pero ramdam ko na umiiwas sa akin ang best friend ko. Pero di ko lang masyadong pinapansin, Ate Jackie. Kasi baka nahihiya siya na kasama ako sa party ni Michelle. O baka iniisip niya na
mapagkamalan kaming mag-showta, Ate Jackie. Pero syempre, dahil kaibigan ko siya, ay di naman siguro masama kung lalapit ako sa kanya. Tas, yun nga, Ate Jackie, nagkakwentuhan kami sandali. Nang lumabas si Michelle, Ate Jackie, at nakita niya kami ni Gistoni, bigla itong sumimangot. Tas napansin ito ng best friend ko, Ate Jackie. Kaya agad niyang inalis ang kamay ko na nakahawak sa kanyang balikat, Ate Jackie. Sa totoo lang, nasasaktan ako, Ate Jackie. Pero wala naman akong magagawa. Tas pumunta ako sa restroom, Ate Jackie. At doon, tumingin ako sa salamin. At biglang tumulo ang mga luha ko, Ate Jackie. Nasasaktan talaga ako sa di ko malamang dahilan, Ate Jackie. To make the story short, Ate Jackie, ilang araw after ng birthday ni Michelle, nalaman ko na sila na pala, Ate Jackie. Hindi man lang ako na-inform as his best friend, Ate Jackie. So yun nga, Ate Jackie, naisip ko na no wonder why biglang sumimangot si Michelle nung makita niya kami na magkahawak ni Gistoni, which is normal lang sa amin. Nakakapanibago lang talaga, Ate Jackie. Di man lang ako na-inform as a friend. Nagpatuloy yun, Ate Jackie, hanggang nag-4th year high school na kami. Nag-uusap naman kami ni Gistoni pag bumibisita siya sa amin. Kasi lagi lang naman akong andoon sa bahay. Kasi siya lang naman yung lagi kong kasama sa galaan. Tas yun nga, Ate Jackie, pag ako naman ang bibisita sa bahay nila, ay madalas naman niya ang nakakausap ko. Dahil madalas itong wala sa bahay nila. Normal na kasi sa amin, Ate Jackie, na bibisita kami sa bawat bahay namin. Kasi nga lumaki kaming sabay, Ate Jackie, at magkapit bahay lang din naman kami. At yun nga, Ate Jackie, since malapit na ang graduation day, napag-uusapan na namin kung saan kami mag-aaral sa kolehiyo, Ate Jackie. Naalala ko na nasabi sa akin ito na doon kami mag-aaral sabay sa Baguio. Kasi sabi niya maganda daw doon, since nandoon din ang daddy niya naka-base, dahil may maliit silang negosyo doon, Ate Jackie. Pero Ate Jackie, noong tinanong na siya ng daddy niya, sabi niya ay hindi siya mag-aaral sa Baguio. Doon siya mag-aaral sa Cagayan de Oro, Ate Jackie. Dahil sa pagkakaalam ko ay doon din mag-aaral si Michelle. So I was feeling sad, Ate Jackie. Kasi akala ko tutuparin niya yung pangako namin sa isa't isa. Pero hindi ko inaakala na hindi pala iyon mangyayari. But anong magagawa ko, Ate Jackie? So yun nga, Ate Jackie, since buo na ang desisyon ko na mag-aral sa Baguio, at buo na rin ang desisyon niya na mag-aral sa Cagayan. So lumipas ang 2 taon, Ate Jackie, after our graduation. Umuwi ako kasi di talaga ako umuwi, Ate Jackie. Kasi sila mama at papa lang yung bumibisita sa akin sa dormitory. At andoon din si Tito, Ate Jackie, ang daddy ni Tony, kung saan pwede agad matanong ng parents ko about sa sitwasyon ko doon. In short, di na talaga kami masyadong nagkausap ng best friend ko, Ate Jackie. Hindi ko na alam kung ano talaga ang mga nangyari sa kanya doon. At yun nga, Ate Jackie, after 2 years ay umuwi ako
Kasi birthday yon ng papa ko, Ate Jackie. At di ko inaasahan na uuwi din ang best friend ko. Sa totoo lang, Ate Jackie, ay sobra kong na-miss ang best friend ko. Na-miss ko lahat ng mga ginagawa namin noon, Ate Jackie. Super excited ako noong makita ko ang best friend ko, Ate Jackie. Inaasahan ko na magkukwento siya sa akin. Marami nang nagbago, Ate Jackie, sa akin at sa kanya. Ang dating tabain na babae noon, Ate Jackie, ay medyo may kurba na ngayon. At pumusyaw na rin ang balat ko, Ate Jackie. Talagang masasabi kong iba na yung itsura ko noon when I was in high school sa ngayon. Yung pananamit ko, Ate Jackie, ay nag-iba na rin kasi mas nahalubilo na ako sa maraming tao kaysa noon. Nakaka-excite makita ang lahat, Ate Jackie. Yung masasabi nilang, ay ang ganda-ganda mo na. Ibang-iba ka na. Yun nga, Ate Jackie, nagkita kami ng best friend ko. At niyakap ko siya, Ate Jackie, ng sobrang higpit. At niyakap din ako ng best friend ko, Ate Jackie. Hindi ko inaasahan na na-miss din niya pala ako. Di ko na maalala, Ate Jackie, kung kailan niya huling ginawa iyon sa akin. Napaluha ako dahil noong umalis ako papuntang Baguio, ay hindi man lang siya nag-goodbye sa akin, Ate Jackie. Kahit alam niyang aalis ako nung araw na iyon. Dahil lumabas daw siya ng maaga. At ilang araw ang nagdaan, Ate Jackie, after nung pagkikita namin, ay niyaya ako ng best friend ko na kumain sa labas. Sa isang kilalang kainan sa aming lugar. Tas habang nasa restaurant kami, Ate Jackie, ay nakita kami ni Michelle. At pumasok ito at hinarap kaming dalawa. Nakita niya kasi kaming magkasama, Ate Jackie. Kaya pinaliwanag ni Gistoni kay Michelle ang lahat, pero ayaw niyang makinig, Ate Jackie. At sinabihan ako, ikaw wag mong kunin ang mga bagay na hindi para sa'yo. Best friend ka lang. At ako, girlfriend ako. Kaya matuto kang lumugar. Kaya naguguluhan ako, Ate Jackie. Wala naman akong ginagawang masama. At nagulat ako sa mga sinabi ni Michelle. Bigla akong natauhan, Ate Jackie, nang marinig ko ang boses ni Gistoni. Sabi niya, tama na. Kaibigan ko yan at kilala ko yan simula pagkabata, bago ka pa dumating sa buhay ko. Kaya wag mo namang bastusin ang kaibigan ko. Kaya nag-away silang dalawa, Ate Jackie. At ang pinakatumatak sa isip ko nung mga oras na iyon, Ate Jackie, ay yung sinabi niya na mahal ko yan. At nagsisi ako kung bakit di ako sumama at nag-aral sa Baguio. Tas yun nga, Ate Jackie, umalis si Michelle. Nagalit, Ate Jackie. At kinausap ko si Tony. Nakausapin si Michelle at ipaintindi ang lahat sa kanya. Pero sabi niya sa akin, di na kailangan dahil di na daw siya masaya, Ate Jackie. Sa sobrang possessive nito at sobrang silosa, Ate Jackie. At ilang araw pa ang dumaan, Ate Jackie, bago ako bumalik sa Baguio. Walang araw na di kami nag-uusap. Na para bang katulad ng dati, Ate Jackie.
na hindi natatapos ang araw nang hindi namin nakikita ang isa't isa. At yan, Ate Jackie, masaya ang puso ko sa di ko malaman na dahilan. Hanggang sa dumating na ang araw na aalis na ako, Ate Jackie. At aalis na rin siya. Parang nasasaktan uli ako, Ate Jackie, nang makita kong magkasama sila ni Michelle. Para bang may kirot sa puso ko, Ate Jackie, na hindi ko maintindihan kung bakit. At nawawalan ako ng gana, Ate Jackie, pero hindi ako nagpaapekto sa nararamdaman ko, Ate Jackie. Bago pa man matapos ang taon, Ate Jackie, nabalitaan ko na nabuntis si Michelle. At yun nga, Ate Jackie, yung best friend ko ang ama. Parang ang sakit-sakit sa pakiramdam, Ate Jackie. Doon ko napagtanto na matagal ko na palang mahal ang best friend ko. Ayaw ko lang aminin sa sarili ko, Ate Jackie. Dahil sa mga pangako namin noon na hindi kami magliligawan, Ate Jackie. At ayoko rin na iiwasan ako ng best friend ko nang dahil lamang inamin ko sa kanya yung nararamdaman ko, Ate Jackie. At yun nga, dahil sa nangyari, ang bawat pamilya ay nagplano ng ikasal silang dalawa, Ate Jackie. Dahil ayaw pumayag ng parents ni Michelle, Ate Jackie, na gawin ang kasal after ng graduation. Kaya after nung mga nabalitaan ko, Ate Jackie, parang ayokong makipag-usap sa kahit kanino. I made myself busy as much as I can, Ate Jackie. Hanggang sa hindi ko na nakayanan ang lahat. Inamin ko ang lahat ng ito kay Mama, Ate Jackie. At yun nga, Ate Jackie, to make the story short, summer na at mag-4th year na ako sa susunod na pasukan. At senior din ang kasal nila ni Gistoni at September 7, 2013. Siyempre, I was invited, Ate Jackie. Pero wala sa isip ko na pumunta o umuwi. At di ako nagme-message sa kahit kanino, Ate Jackie. O nakikipag-usap man lang sa phone. Minsan sinisisi ko rin ang sarili ko, Ate Jackie, kung bakit hindi ko na lang sinabi o inamin ang totoo kong nararamdaman para sa best friend ko. Ngayon ko lang naiintindihan, Ate Jackie, kung bakit hindi ako nagkakagusto o nalilink sa kahit kaninong lalaki. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko, Ate Jackie? Kung hanggang dito na lang ang istorya namin ng best friend ko. At yun nga, Ate Jackie, start na naman ang pasukan. And it's my last year sa university kung saan ako nag-aaral. At wala na akong balita sa kanila. Dahil kapag nakakausap ko ang parents ko, Ate Jackie, ay hindi na sila nagbabanggit ng tungkol doon. Kasi ayaw nilang mas masaktan pa ako lalo, Ate Jackie. At yun nga, after akong ma-enroll, Ate Jackie, di na rin talaga ako nakikibalita sa kanila. Parang gusto kong mag-isa, Ate Jackie. Kasi kung may kailangan ako, doon lang ako tatawag sa parents ko. Pero di naman talaga ako kailangan pang tumawag, Ate Jackie. Kasi ang mama ko, Ate Jackie, buwan-buwan naman naguhulog ng pera sa credit card ko, Ate Jackie. At alam din ng mama ko ang pinagdadaanan ko, Ate Jackie. Kaya ayaw niyang maistorbo pa ako. At yun nga, Ate Jackie, to make the story short, it's graduation day na, Ate Jackie. So, yung mama ko
papa ko at ang parents nito ni Ate Jackie ay andoon. Hindi ko inaasahan na pupunta silang lahat sa graduation day ko, Ate Jackie. At yun nga, Ate Jackie, ang pinaka ikinagulat ko sa lahat ay ang pagdating ni Ate Jackie. Gulat na gulat ako kasi di ko inaasahan talaga na darating din siya, Ate Jackie. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko na magtanong sa kanya. Sabi ko, kasama mo ba ang asawa mo? Tas tumingin siya sa akin, Ate Jackie. At tumingin din siya sa mama at papa ko. At doon nila sinabi sa akin, sabi niya hindi daw natuloy ang kasal nila ni Michelle, Ate Jackie. Dahil nakunan daw ito, dahil sa hindi ito nakinig sa mga payo nila na huwag umalis ng bahay, Ate Jackie. Dahil sumama daw ito sa isang camping kasama ang mga kaibigan, Ate Jackie. Ang naging dahilan upang makunan siya. At ito din ang naging dahilan, Ate Jackie, upang hiwalayanan niya ng tuluyan si Michelle. At yun, Ate Jackie, alam mo yung pakiramdam na hindi ko maintindihan, Ate Jackie. Kung matutuwa ba ako, malulungkot, o iiyak, Ate Jackie. Pero sa totoo lang, tuwang-tuwa ako hindi dahil naghiwalay sila ni Michelle, Ate Jackie. Natutuwa ako dahil lahat ng importanteng tao sa buhay ko ay andoon sa pinaka-importanteng event sa buhay ko. At yun nga, Ate Jackie, gumraduate ako na andoon ang mga taong pinakamamahal ko, Ate Jackie. At yun nga, Ate Jackie, niyakap ako ng mahigpit ng best friend ko. At binulong niya sa akin na miss na niya ako. Niyakap ko rin siya ng mahigpit, Ate Jackie, na parang ayokong matapos ang mga oras na iyon. At yun nga, Ate Jackie, umuwi kami sa Sorsogon kasama ng aming pamilya. At doon nagpaalam si Gistoni sa mama at papa ko. Naliligawan niya ako at kakalimutan na namin ang usapan namin noon na maging magkaibigan kami hanggang sa huli, Ate Jackie. Masaya ako dahil nakita ng Diyos ang totoo kong nararamdaman para sa best friend ko. At ngayon, Ate Jackie, unti-unti naming binubuo ang aming mga pangarap, Ate Jackie. Nagtatrabaho ako sa isang call center sa Makati, Ate Jackie. At si Tuni naman ay tumutulong sa papa niya upang palaguin ang maliit nilang negosyo kasi nagbukas sila ng bagong branch sa bakery nila, Ate Jackie. At yun nga, Ate Jackie, we're planning to get married after 2 years. Kasi marami pa kaming mga pangarap na gustong buuhin. Pero we make sure na buong buo pa rin yung pagmamahala namin, Ate Jackie. At natutuwa ako na ibahagi ang kwento ko sa iyong mga manunood at taga-pakinig, Ate Jackie. Naway maging inspirasyon ito sa kanilang lahat. At salamat din sa panahon na iginugol mo upang basahin ang kwento ko. Hanggang dito na lang, nagpapasalamat, Ace. At yun nga mga kaibigan, ang kwento nila ni Ace at Gistoni, kung saan sa dinami-dami ng pinagdaanan nila, sa huli ay naging sila pa rin. Mula sa matalik na magkaibigan ay naging magkaibigan.
Sana ay may natutunan tayo sa kwento nila ni Ace at Gistoni na kahit anong mangyari ay huwag tayong mawala ng pag-asa dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. At yun mga kaibigan, masaya ako na ibahagi ang kwento na ito dahil ako man din ay may matalik din na kaibigan. So hanggang dito na lamang ang kwento na ating ihahatid sa episode na ito. Dito sa Kwento ng Buhay Ko, Inspirasyon Mo with Ate Jackie. Kung nais ninyong ibahagi ang inyong mga kwento upang kakapulutan ng aral at magsilbing inspirasyon sa ating kapwa, i-search lang po Jackie Leif TV, our FB page, at isend nyo lang doon ang inyong mga kwentong nakaka-inspire. At atin pong babasahin isa-isa. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang suporta. Huwag po kalimutang i-like ang ating page at i-subscribe ang ating channel. At ito ang inyong lingkod, Ate Jackie.